Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, latest news. Ako, matindi to, pumalag na. PBBM nagsalita na, nagulantang Kongreso at Senado. Patungkol po rin mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga po, simulan na natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang national budget for 2025. Kailang hindi matuloy, pinospone dahil maraming aberya. Bakit kaya? First time na nangyari ito sa kanyang termino. Yung budget 2023 and 2024, walang Ano kaya ang naiisip nyo mga kababayan kung bakit na-postpone no? Itong pag-sasign, no? Pagpipirma ng budget ng 2025. Nako, ito po ang comment ko dyan. No? Ang masasabi ko po dyan ay baka lang naman ha. Wala tayong ebidensya, kaya nga po opinion tayo ng nagbibigay lang tayo ng opinion. No? Maring magkaparas po tayo ng opinion at ito po ang opinion ko. Nako. Baka mga kababayan, nag-uusap-usap pa, no? Ang presidente at Senado at Kongreso, no? Kung ano ang kanilang gagawin para hindi naman po sila magkahiyaan. No? Kasi pag ibinalik mo, 'di ba? Yung mga kinaltasan nila, yung hindi nila pinunduhan, medyo mapapahiya po, no? Mapapahiya po itong Kongreso at Senado. Kaya siguro, no, reschedule na lang yung signing of budget ng 2025 kasi mag-uusap-usap muna kung ano ang magandang plano para hindi magkahiyaan ang bawat panig. Ano sa palagay nyo mga kababayan, ha? masyadong problema, kaya pinirmahan ka agad. But for the budget for next year, ang daming aberya, ang daming singit, kaya pinag-aaralan, inisa-isang pinag-aralan yung mga mga isiningit. At first time na nangyari ito, ito parang pahiya o sampal sa mukha sa liderato ng Kamara at saka Senado. Di ba? So, Pag ganyan mga kababayan, no, isa lang po ang ibig sabihin yan, na pag hindi pinipirmahan ng presidente agad-agad, posible rin na, di ba, incompetent. Ha? Ganun ba? Incompetent ang ating Kongreso at Senado? Kasi hindi nila magawa ng isang pasahan lang eh. Kailangan pang repasuhin, kailangan pang i-revise, no? Yung kanilang ginawang 2025 budget. So, incompetent ba ang mga senador natin? At ganito ang nangyayari ngayon, ang mga congressman. No? Wala ba silang kakayahan, no? Na magpasa ng mga ganito. Budget pa lang 'yan, ha? Mga kababayan, siguro po hindi naman tayo, wala naman tayong alam sa batas, pero budget po 'yan no? I mean, budget 'yan. Huwag natin sabihin budget lang yan. Sabihin natin, budget yan, okay? Oh, budget po yan. Pero mga kababayan, may mas malaki pa pong problema kaysa sa budget. Kung ito pa nga lang budget na ito, hindi agad-agad nila masolusyonan o hindi sila makagawa ng konkretong batas, no? Para sa budget na ito. Aba, how much more mga kababayan, doon po sa mga masusilang batas na posible nilang ipasa. Di ba? Dito pa nga lang, nakikita na natin yung incompetence, no? Ng mga senatongs at tawag natin dito, senatongs at congressman, di ba? pasalamat tayo sa Pangulo at yung desisyon niyang ito na busisihin ang budget.
sa mabusising review na ginagawa ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete sa 2025 national budget. Napansin daw ng Pangulo ang mga isiningit na probisyon sa mahigit 6 na trilyong pisong budget sa susunod na taon. Yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa budget request. So, ano ngayon yung mga yan? Kung talaga bang So yan na, mga kababayan. O hindi na po tayo na surprise because there is insertion. Sinasabi na natin noon pa, no, na meron insertion. Ngayon, ang aabangan po natin, baka hanggang salita lang na naman, 'di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. Now you know, 'di ba? President Bongbong Marcos Jr. Now you know that there is an insertion. Baka naman makalusot pa 'yan. 'Di ba? Baka naman palusutin mo pa 'yan. Dahil si pinsan ang namamahala. 'Di ba? Dahil si waiter ang namamahala. 'Di ba? Dahil ngayon alam mo na merong insertion. What's the next move? Baka mabalitaan namin tulad rin ni Senator Amy Marcos, 'di ba? Yes, there is an insertion. Yung akap na yan, insertion yan, sabi ni Senator Amy Marcos, di ba? Dinilit ko na yan sa Senate version. But after all, at the end of the day, mga kababayan, nandun pa rin. Hindi nawala. No? Sana po magkaroon po kayo ng anong tawag dito, isang salita. Alam niyo na palang may mga insertion. Dapat ang expected po ng ordinaryong Pilipino na nakikinig po ngayon, dahil nalaman na rin po namin na mayroon sinasabi mong insertion, ang expected po namin na gagawin ninyo ay tanggalin po yung mga illegal na insertion na yan. Di ba? ang kailangan? Baka yung iba kailangan, hindi naman kailangan pwedeng i-defer. I cannot give you the details yet because we are now, that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. Pero mga kababayan, no? Yan, we can consider ngayon na hindi talaga pwede i-detalye sa taong bayan, no? Yung kanilang gagawin na pag-aaral about din sa mga insertion na yan. Pero dapat maging transparent din po kayo sa taong bayan, Mr. President, no? Sa ngayon, okay, sige, para hindi kayo maistorbo, huwag nyo munang i-detailed sa taong bayan. Pero after that, dapat malaman po ng taong bayan kung ano ang totoo, no? Kung ano ang nangyari dyan sa inyong pag-aaral sa budget ng 2025. Kuhanan ng Pangulo ang mga singit ng mga mambabatas, walang program of work. O, di ba? Sampal sa mukha yan sa mga liderato ng both houses of Congress. Nasanay na kasi last year, although pinirmahan as scheduled ang budget for 2024, kaya lang may reklamo na. Yung lumobo yung unprogrammed expenses, halos 800 billion. Akala nila, magagawa ulit nila ngayon, yun, singit-singit. O, nagreklamo ang taong bayan sa dami ng singit. Kasi, maraming binawasan. PhilHealth, AFP, DepEd. Kaya, umalma ang taong bayan. Ito na, pasalamat tayo sa Pangulo dahil nire-review niya line by line ang mga isiningit na budget. So, walang program of work. Ano ba yan? Matagal na nilang ginagawa ito. Ngayon lang mapansin ng Pangulo. Grabe. Yan po ang pinaka-kontrobersya sa budget. Tatlo yan ha. Yung akap. Bakit nagkaroon ng akap na tinanggal na ng mga senador? So, grabing batikos ngayon ang natatanggap ni Speaker Martin Romualdez. Kasi kanya yung akap eh. Sabi niya, kailangan ng tulungan natin ang mga mahirap, kailangan ng ayuda. Ayuda is not charity, it is justice. Pinagtatawanan ngayon ng mga netizens ang speaker dahil sa kanyang statement na it is justice. Anong hustisya? Well, talaga
Bakit naman dyan yung statement justice, mga kababayan? Meron bang meron talaga, no? Meron talagang naaapakan, no? Diyan sa akap na yan. Because not everyone, not every single Filipino, no? Nakakatanggap po niyan. Kaya talagang masasabi mong there is no justice. Contrary to the statement of Speaker Martin Romualdez, no? Na justice daw po. Paano naman tayo napunta sa justice? Ayuda lang naman yan. Diba? We cannot lang naman yan. No? Ulitin ko po yung statement ko. Hindi po yun lang naman. Ayuda po yan. No? Pera ng taong bayan, buwis ng taong bayan, ibinibigay nyo sa iilan lang, sa mga tambay pa. Kaya mga kabayan, siguro kung ma-experience niyo din dyan sa mga lugar ninyo, baka dito lang sa amin. Yung sinasabi kong mga tambay lang yung binibigyan. Yung mga tambay, biglang nagkatrabaho. Panahon ng pamimigay ng ayuda. Diba? Kasi nga po, ayuda para sa kapos ang kita, di ba? Yung kita, ibig sabihin nyo, may trabaho ka. Yung mga tambay, nagkaroon agad ng mga trabaho. Yung dati patulog-tulog, naging construction worker. Nako, ang mga tirada ninyo, Talagang maraming mga public Pilipino na bigyan ng ayuda. Example, yung IX, Assistance to Individuals in Crisis Situation, nung pandemic, talagang ayudahan mo ang tao. Yan, hustisya yun. Sa ngayon, tinutuloy pa rin. Kasi may mga tao pa rin nangangailangan na IX. Yung 4Ps, ayuda yun. Kailangan tulungan yung nasa laylayan, yung poorest of the poor. Anong justice yung sinasabi ng Speaker of the House na binawasan niya yung budget ng binawasan nila yung budget ng 4Ps ng 30 or 50 billion, I'm not sure of the exact amount. Anong justice doon? Ang dinidepensa niya yung akap na paniniwala ng karamihan na yung akap ay gagamitin for political purposes. Legal na version ng vote by. Kasi mga kababayan, dito po sa akap, sa pamimigay po ng akap, always present, no? Itong si Speaker Martin Romualdez. Unlike doon sa Purpose, hindi po siya makaporma sa Purpose kasi talagang DSWD po ang gumagalaw dyan eh. Yan nga po yung naiisip natin, no? Bakit hindi na lang, kasi meron naman tayong records, di ba? Sa DSWD, di ba? Babahay-bahay naman sila. Bakit hindi nyo na lang ibigay yung mga pondong pang-ayuda na yan dyan sa DSWD? Yan po yan po yung trusted, proven na department or agency na talagang sila po ang nagpapasalitate, no? Na mga ganyang ayuda. Kumbaga, di ba? Hindi po ang House of Representatives, mga kababayan. Buying. Tapos, yun na nga, lumobo ang budget ng DPWH. Hindi naman 800 billion plus lang ang requested pondo ng DPWH. Siningitan nila lumobo ng 1.1 trillion pesos. Yun na yung singit na sinasabi ng Pangulo na ang iba walang program of works. Di na booking sila, sampal sa mukha. Ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 1.1 trillion pesos kahit nakasal sa konstitusyon na edukasyon dapat ang may pinakamataas na prioridad sa budget. Kaya lumutang ang suhestyong ibalik muli sa BICAM ang budget para maisayos ito. Pero hindi na raw ito pwedeng gawin. Wala sa procedure yan. There is no procedure. It's finished in Congress. Tapos na. It's up to us now to... Pero sabi po ni Senator Amy Marcos, pwede raw no? Pwedeng ibalik sa BICAM. Well, anyway, problema nyo yan ngayon, di ba? Kasi hindi nyo ginawa ng maayos yung mga trabaho ninyo. To look at the items and to see what are
what are appropriate, what are relevant, and what are the priorities. Ang sarap pakinggan. Yung guarantee ng Pangulo, no? With or without subsidy, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Ayan na Huwag naman. kayong Nako magkalala. po. Alam ba niya kung ano yung actual na serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth sa mga pasyenteng nangangailangan? Alam ba niya? Yan mga kabayan, no? Nangangako na naman po or nag-a-assure na naman po or nagbibigay na naman po ng assurance ang ating Pangulo na gagawin niya ang lahat patungkol po dito sa budget, sa mga insertion na ito. Ha? Na posibleng matanggal, di ba? Pero tulad yan ang sabi ni General Macanas, ang sarap pakinggan ng sinasabi ng ating Pangulo. But mga kababayan, in the history, ito trivia tayo. In the history of President Bongbong Marcos Jr. as a president, meron na po ba siyang sinabi na ginawa niya talaga? Yan, meron na po ba siyang pinangako sa ating mga ordinaryong Pilipino na ginawa niya na talaga? Natupad na yung pangako niya? Ngayon mga kababayan, nangangako na naman, no? Pangako ito na gagawin niya ang lahat. Teka lang, nabubulol ako. Pag-aaralan niya ng maayos itong budget ng 2025. Tatanggalin o ibabalik yung mga nawala. Yun alam po, in the history ng pagiging presidente ni President Bongbong Marcos Jr., sabi kasi ng karamihan, puro salita lang naman, wala sa gawa. At kung magsalita naman, kabaliktaran ang ginagawa. Ayan mga kaban, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.